ando na tayo. Pinakamaawain, pinakamahabagin ang ating Panginoong Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit mga kapatid, mayroon din po siyang galit. Huwag nating kalimutan na nagagalit din si Allah. Hindi nilikha ni Allah ang paraiso ng laro-laro lamang. Nilikha ni Allah ang paraiso na mayroong papapasukin niya dito. At hindi rin niya nilikha ang impyerno ng laro-laro lamang. Nilikha niya ang impyerno. Mayroon siyang papapasukin dito. Unawain natin ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang tunay na mananampalataya sa kaniyang pagsamba at pananampalataya, umiiral dito ang dalawang katangian. Una ay ang takot kay Allah, takot sa kaniyang kaparusahan. Pangalawa ay ang pag-aasam, paghahangad sa kaniyang kapatawaran, sa kaniyang habag, sa kaniyang awa. Hindi mawawala dito ang dalawang ito. Tulad ng ibon na lumilipad sa taas, na kung saan meron siyang dalawang pakpak. At sa kaniyang paglipad, dapat umiral dito ang dalawang pakpak na pareho gumagalaw. Sapagkat isa man ang mawala sa dalawang pakpak na ito, siya ay mahuhulog. Siya ay mapipinsalaan at hindi siya makakarating sa kanyang paroroonan. So ang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, upang siya ay dumating sa kanyang paroroonan ng matiwasay sa araw ng paghukom, dapat umiral ang dalawang katangian na ito, ang takot sa kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang pag-aasam sa kaniyang kapatawaran, awa at habag. Yan ang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Sa malapit-lapit na kahulugan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yahdharul akhirah, kanyang pinangangambahan ang kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa akhirah, sa kabilang buhay. Wa yarju rahmata rabbi, at kanyang inaasam, kanyang hinahangad ang habag, awa ng kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nawawalan ng pag-asa na siya'y patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang mga pagkukulang at mga pagkakasala. At ganun din naman, hindi niya iniisip, hindi siya nagiging kampante, hindi niya iniisip na sapat na ang kaniyang mga pagsamba. Bagkus, lagi siyang nagsusumikap na malugod sa kanya ang kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya ang pagkamaawain ng kanyang Panginoon. Nauunawaan niya ang pagkamahabagin ng kanyang Panginoon. Kaya hindi siya nawawalan ng pag-asa. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Sa malapit-lapit na kahulugan, O Muhammad, sabihin mo sa aking mga alipin na nagmalabis sa pagkakasala laban sa kanilang mga sarili, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, wag na wag kayong mawalan ng pag-asa sa habag, awa ni Allah.
Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya niyang ipatawad ang lahat ng mga kasalanan. Tunay na si Allah ay kaya niyang ipatawad sa kanyang alipin ang lahat ng kanyang mga pagkakasala kung ang alipin na ito ay tunay na nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan ka maawain, mahabagin ang Diyos na ating sinasamba na si Allah subhanahu wa ta'ala. So ang isang mananampalataya, siya man ay magkamali, siya man ay magkasala dahil siya ay tao lamang. Hindi siya nawawala ng pag-asa sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi siyang humihingi ng kapatawaran sa kaniyang Panginoon dahil sa alam niya na ang Panginoon, ang Diyos na kanyang hinihingan ng kapatawaran ay labis, ganap na mapagpatawad at pahabagin sa kaniyang aliping nagbabalik loob ng tunay sa kanya. Ganon din naman ang isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya na ang galit ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang katulad. Alam niya na ang kaparusahan ng kanyang Panginoon ay walang katulad. Alam niya na ang kaparusahan ng kanyang Panginoon, ng kanyang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala ay ang siyang pinakamasidhing kaparusahan. Kaya, dahil sa kaalaman niya na ito, hindi siya nagiging pabaya sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nagiging pabaya na gawin na lamang ang kaniyang mga kagustuhan na taliwas sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Sa malapit-lapit na kahulugan, tunay na silang tumanggi sa paniniwala sa aming mga kapahayagan, sa aming mga aya. Sawfa nuslihim nara. Papapasukin namin sila sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Ganito, inilalarawan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang impyerno na kanyang inihahanda sa silang tatanggi sa paniniwala at pagsamba sa Kanya. Kullama nadijat juluduhum, sa bawat pagkasunog ng kanilang mga balat, sila mga makakapasok ng impyerno. Sinasabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala para katakutan natin ang kanyang kaparusahan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha. Sa tuwing nasusunog ang kanilang mga balat, baddalnahum juluda ghayraha. Papalitan namin ito ng panibagong balat. Bakit? Liyadhuqul adhab. Para ipatikim sa kanila ang kasidhian ng kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang impyerno na inilalarawan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang pinapaalam sa atin nang sa ganun. Tayo ay matakot sa kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ladhi mga kapatid, hindi ginawa ni Allah, hindi nilikha ni Allah ang paraiso ng laro-laro lamang. Hindi nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang impyerno ng laro-laro lamang. Nilikha ang paraiso ni Allah, mayroong makakapasok dito. Nilikha ni Allah ang kanyang impyerno, mayroong makakapasok dito. Tandaan natin yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adhabi huwal adhabul alim. Sa malapit-lapit na kahulugan, balitaan mo ang aking mga alipin na tunay na ako ang ganap na mapagpatawad at maawain, mahabagin.
ibinabalita sa atin ito ng ating Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganon, hindi tayo mawalan ng pag-asa sa kanyang habag, sa kanyang kapatawaran. Hindi tayo mawalan ng pag-asa na tayo ay makapasok ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, wag natin itong samantalahin. Tandaan natin. Wag natin itong samantalahin na gagamitin natin ang salitang ito ni Allah subhanahu wa ta'ala para magpabaya sa mga pagsamba kay Allah, para gumawa ng mga ikinagagalit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga napakalaking kamalian ay yung pagsabi ng tao, sige lang, mapagpatawad naman si Allah, maawain naman si Allah, sige lang, makaiwan ako ng sala, makaiwan ako ng pagdarasal, maawain naman si Allah. Sige lang, gawin ko ang ipinagbabawal na ito. Sige lang, ibinta ko ang haram na paninda na ito, maiintindihan naman ako ni Allah kasi siya ang pinakamahabagin, pinakamaawain. Sa maling pagkakaunawa sa mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala at katuruan ng Islam, wallahi lazim, naging dahilan ito na natrap ang tao sa mga patibong ni Satanas. At aminin natin, marami sa atin ang ganito ang kanyang paninindigan. Nakakasabutan ako, wallah, anda manaya, nagimang batadakan, anda manaya, na dia kan kawan so tindak ko kada tauron na dia ko makapasimbayang na anda manaya. Upama pagari ko, nakesanaan kanan, amay ko sumarian ka, wallah, sisa, alungan na mauri, nagyan na ni isimbag ka ko, Allah. Ha? Maraming na-trap dito, mga kapatid, sa maling pagkakaunawa nito. Sige lang, alam naman ni Allah na hindi ako mabubuhay kung wala ang tindahan ko na ito, kaya hindi ako makakapagsala. Sige lang, alam naman ni Allah na kung wala ang trabaho na ito, ay hindi ako mabubuhay, kaya hindi ako makakapagsala. Sige lang, mauunawaan naman ako ng aking Diyos kasi siyang pinakamahabagin. Napakaraming mga tao na dahil sa maling pagkakaunawa na ito, sila ay naging pabaya. Ano ang kanilang sinasabi? Ang mahalaga, naniniwala ako na walang Diyos maliban kay Allah. Ang mahalaga, naniniwala ako na walang Panginoon maliban kay Allah. Okay lang, hindi na ako nagsasala. Okay lang, hindi na ako nag-aayon. No? Okay lang, hindi na ako nagsasaka. La hawla wala quwwata illa billah. Hindi ba natin alam? Pagkatapos niyang ibalita sa atin na siya ang ganap na mapagpatawad at mahabagin, isinunod niya dito ang salita, wa anna adhabi huwal adhabul alim. At ibalita mo rin sa kanila, O Muhammad, na ang aking kaparusahan ay pinakamasidhing kaparusahan. Ando na tayo. Pinakamaawain, pinakamahabagin ang ating Panginoong Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit mga kapatid, mayroon din po siyang galit. Huwag nating kalimutan na nagagalit din si Allah. Gaya ng sinabi natin kanina, hindi nilikha ni Allah ang paraiso ng laro-laro lamang. Nilikha ni Allah ang paraiso na mayroong papapasukin niya dito. At hindi rin niya nilikha ang impyerno ng laro-laro lamang. Nilikha niya ang impyerno, mayroon siyang papapasukin dito. Unawain natin ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, huwag tayong mawalan ng pag-asa sa rahmat ni Allah, habag ni Allah, pero huwag natin itong samantalahin na tayo magpapabaya sa mga pagsamba.
tayo gagawa ng mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagagamitin ang katwirang, sige lang, mapagpatawad naman si Allah. Huwag natin itong gagawin kasi napakalaking kamalian ito, mga kapatid. Lagi nating hilingin kay Allah na gabayan niya ang ating mga puso, gabayan niya ang ating mga isipan para makita natin ang kabutihan, ang katotohanan bilang katotohanan at atin itong masunod, at para makita natin ang batil, ang kabuktutan bilang kabuktutan, at tayo ay makalayo dito.